Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is tinatawag ng Diyos anak ang mga taong makasalanan para magsisi. Ganito po yan papaliwanag ko. Ang mga taong makasalanan na halos wala nang ginawa kundi gumawa ng masama para sa kapwa-tao nila, na wala nang ibang inisip kundi kasamaan para sa kapwa-tao nila, makapanakit ba? Ganun po ba? Ang Diyos, tinatawag po kayo, mga taong makasalanan na ayaw magsisi at ayaw magbalik loob para sa ating Diyos anak. Kayong mga taong makasalanan na nanonood sa akin, na panay lubak sa social media, na mga taong wala namang ginawa sa inyo, walang ginagawa sa inyo, kayo lang naman ang papansin, parang kulang sa aruga ng magulang, di ba? Ganyan yung mga taong walang inisip kundi manira sa kapwa-tao nila, mag-isip ng masama para sa tao nila, gumawa ng masama para sa kapwa-tao nila. Ito yung mga taong wala talagang Diyos sa kanilang pagkatao. Wala silang kinikilalang Diyos. Ang kinikilala lang nila ay ang demonyo. Doon sila sumasamba o nananalig sa demonyo. Kaya walang kabutihan para sa isip at sa puso nila. Kundi gumawa lang ng mga masasamang gawa tulad ng mga panriri, pambubuli, pagpatay, paninira, pagsaksi ng mga hindi tama, pangangalunya, panloloko sa kapwa-tao, pananakit sa kapwa-tao, di ba? Ganun po yun mga taong wala nang habag, wala nang awa para sa kapwa-tao nila. Ang tumatanim lang sa isip at sa puso nila ay puro kasamaan. Kaya kayo, habang maaga pa, habang may oras pa kayo, nakikinig kayo sa akin, magbago na po tayo habang may oras pa tayo magbago at magsisi para sa kaluluwa natin, para madala tayo sa paraiso, hindi tayo malaglag sa impyerno. Kayo pong mga tao makasalanan, na panay ang gawa ng kasalanan, na panay ang pagnanakaw sa kaba ng natin, mga buwis ng tao, kaba ng bayan, magbago na po kayo. Habang maaga pa po, magsisi na po kayo. Marami po tayo pwedeng gawin sa bansang Pilipinas na pwedeng umunlad to. Huwag po tayo maging makasarili. Sarili nyo lang pong iniisip nyo yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Dapat po tayo, magsisi po tayo. Pagsisihan natin lahat mga nagawa natin kasalanan at magbalik loob tayo. Patunayan natin sa mga kapwa-tao natin Pilipino na handa tayong magbago para sa ating bawat isa. Ikaw bilang nakandyan sa pwesto sa gobyerno, magbago ka na po. Pakita mo po yung kabutihan mo para sa kapwa-tao mo. Hindi mo makasarili ka. Sarili mo lang po iniisip mo na parang umunlad ka at yumaman ka. Mali po yun. Yung pong kaba ng bayan, para po yan sa kalahatan, para mapagawa. Magkaroon tayong mga proyekto, kalsada, mga buildings dyan, health center, at marami pang iba. Tulad ng benepisyo sa mga edukasyon, yan, edukasyon. Number 1 po yan, pagkain, sa farming natin, agrikultura, at lalong-lalo na po sa kalusugan. Siyempre, di ba, hindi naman po natin hawak ating kalusugan. May magkakasakit tayo, lalo na pag matanda na tayo, tumatanda na tayo, nagkakaroon tayo ng mga diagnose na pagiging pagtanda, aging, panghihina, at nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi lang sa matanda, at sa mga bata. Kailangan po natin yung bigyan natin ng proyekto, pondo yung mga yan para mag-process sila o gumawa sila ng naayos sa ating batas o naayos sa kanilang proyekto. Kaya ikaw na nandyan sa gobyerno, magbago na ho kayo at magbalik loob sa ating Diyos anak na si Jesus Christ at patunayan nyo sa ating mga taong Pilipino para maging maunlad ang ating bansa. Kaya hanggang dito lang po ako advice. Ingat po tayong lahat and God bless.